Sa matinding galit at kagustuhang makagante, pinakasalan ni Dior ang pinsan ng kanyang dating kasintahan matapos siyang iwan sa altar. Hindi mahalaga sa kanya ang resulta ng desisyong ito, hanggang sa isang araw na pagtanto niyang ang lalaking pinakasalan niya, si Brett, ay hindi basta-bastang pwedeng kalimutan. Sa mga lumipas na taon matapos ang annulment nila, siya mismo ang hindi makabitaw. Sa desperasyon, gumawa siya ng isang mapangahas na kasunduan. Sa loob ng 2 buwan, susubukan niyang mapasagot muli ang lalaking minsan niyang binaliwala. Pero sino nga ba ang talagang niloloko niya? Si Brett o ang sarili niya? At sa larong ito ng puso, sino ang tunay na mananalo? Hi mga ka-Dear Selin! Bago ko simulan ang kwento natin ngayong araw, huwag kalimutang bisitahin ang ating website na talesofsiren.com or i-download ang ating Sallybox app sa Google Play Store at Apple Store. Anong gagawin ko? Mukhang hindi na magpapakita si Emmanuel. Tinawagan naman siya ng mommy niya, pero hindi niya talaga sinasagot ang tawag. Ipapahiya ba niya ako sa mga tao dito? Kumalma ka, Dior. Baka naman kasi na late lang o ano man ang nangyari. Baka pwede pa natin siyang antayin ng 1 oras. Pakiusap ng babaeng kasama ni Dior ngayon sa loob ng dressing room. Sa labas ng dressing room ay ang venue kung saan gaganapin sana ang kasal nila ng kanyang long-term boyfriend na si Emmanuel. Maayos pa sila kagabi nang mapag-usapan ang kasal. Ngunit ngayon ay 3 oras na itong late. Kaya naman lumala na rin ang bulungan ng mga bisita sa labas ng dressing room. Anong antayin pa? 3 oras na siyang late at hindi na ito nakakatuwa pa. Gigil naman na sabi ni Dior sa kapatid ng kanyang mapapangasawa dapat. Kahit anong tapang ang ipakita niya, nagsisimula ng manginig ang mga kamay niya habang pigil-pigil ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Nasasaktan siya lalo na nang maalala niya ang mga balitang nakarating sa kanya na niloloko lamang siya ng kasintahan. Nakabuntis ito ng ibang babae, ngunit pinili pa rin niya na paniwalaan ang kasintahan. Ngunit heto siya ngayon at nag-iisa sa gitna ng kasal na siya rin pala ang nagplano at gumastos. Baka lang kasi may emergency ang kapatid ko kaya naman hindi na makakadalo. Pwede naman i-cancel ang kasal at ituloy na lang kapag nakausap na natin siya. Nababaliw ka na ba? Bakit naman ako papayag sa kalokohan na yan? Kung totoo naman talaga na niloko ako ng kapatid mo, hindi ba? Totoo ba na nakabuntis siya ng ibang babae? Hindi ko alam at hindi yun magagawa ni Emmanuel. Maniwala ka naman sa akin, Jor. Alam ko naman mahal na mahal ka ng kapatid ko. Kaya naman, sana'y pakinggan mo siya ngayon. Sinubukan pa ng babae na hawakan ang kamay ni Dior nang umatras ang dalaga. Dismayado siya sa babae dahil ang kapatid nito pa rin ang kinakampihan kahit nakasalanan naman ito. Alam mo, buwisit ang araw na to. Tatapusin ko ng lintik na kasalan na to. Sinubukan siyang pigilan ng babae nang lumabas siya ng kusa sa dressing room. Nagulat pa ang lahat nang makita siya. Pinaikot pa ni Dior ang mata sa paligid nang magtama ang mata nila ng lalaking hindi niya inaasahan na makikita sa araw ng kasal niya. Doon nabuo ang plano na alam niyang pagsisisihan niya habang buhay. Wala siyang takot na lumapit rito kasabay ng pagtugtog na ng violin hanggang sa makarating siya sa binatang napakagwapo sa suot na puti na suit. Hindi mo ba ako hahawakan, hubby? Baka naman gusto mo akong samahan sa altar? Matamis pa niyang sabi, kaya naman ang lalaking nasa harapan niya ay nagulat. What? Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Basta, pakasalan mo ako ngayon at ako nang bahala kahit ilang milyon. Are you out of your mind, miss? Hindi pa, pero mas mababaliw ako kapag napahiya ako ngayon. Baka mapatay ko pang Emmanuel na yan kapag nakita ko siya. I see. Hindi ka pala sinipot ng pinsan ko. Ani pa nito. Nag-angat ng tingin si Dior sa lalaki at titig na titig ngayon ang lalaki sa kanya. Hindi tuloy niya alam kung nagagandahan ba ito sa kanya o napapangitan. You're so pretty. Ano? Nabasa mo bang nasa isip ko? Aha.
Masyado lang halata sa mukha mo. Pero sigurado ka ba sa gagawin mo? Sa akin ka magpapakasal? Hindi ba halata? Basta, ako nang bahala sa bayad mo. Tsaka, basta pwede rin naman na pagtapos ng kasal na ito, mag-anal agad. Doon na napansin ni Dior ang pagbabago ng aura ng mukha ng lalaki, kaya naman hindi niya naiwasan na mapalunok sa kaba. Alright, pakakasalan kita. Salamat. Utal pang sabi ni Dior. Mas lalong lumakas ang bulungan at inaasahan na ito ni Dior. Subalit kung ang pinsan ng kasintahan ang pakakasalan ay makakagante siya. At gagamitin niya ang pinsan nito upang makagante sa ginawa nitong pangluloko sa kanya. Mabilis lamang ang naging seremonya ng kasal, subalit ang utak ni Dior ay lumilipad kaya hindi siya handa nang itaas ng lalaki ang belon niya. Ano sa palagay mong ginagawa mo? Aniya pa. Di ko pwedeng halikan ng asawa ko. Kiss? Sino bang nagsabi na pwede mo? Nahinto siya sa pagrereklamo nang makita ang pari na nagtataka sa kanya. Umayos siya ng tayo at idinikit ang labi sa asawa niya. Ang hindi niya inaasahan ay nang kabigin nito ang batok niya at mas lalong sakupin ang mga labi niya. Hindi siya nakapalag, lalo na nang magdahan-dahan ang bawat hagod ng labi nito. Naghiwalay lamang ang mga labi nila nang may tumikhim. Hindi may paliwanag ni Dior ang bilis ng pangyayari, lalo na hanggang sa matapos ang kasal nila. Narito ngayon siya sa kotse ng lalaking pinakasalan ng biglaan. Ano nga ang pangalan mo? Wala sa loob niyang tanong. Brett, baby. Okay, Brett. Pwede naman tayong maghiwalay? Pwede ko naman ipaurong sa abogado ko ang pagre-rehistro ng kasal natin. Salamat din pala sa pagpapakasal sa akin. No. Anong no? Anong ibig mong sabihin? Ako nang nagpaasikaso sa kasal natin sa abogado ko para maproseso ang kasal natin dalawa. Nagulat si Dior sa sinabi ng lalaki, kaya naman hindi niya napigilan na mapalingon rito. Nasa daan pa rin ang tingin ni Brett, subalit hindi mo maitatanggi na nagbibiro lamang siya. Anong sinasabi mo dyan? Naririnig mo ba ang sarili mo? Ikaw ang may gusto nito, hindi ba? Pero babayaran naman kita at saka pumayag ka sa kasunduan natin. Kaya kong bilhin ang buong Pilipinas, baby. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay ikaw. Matali sa akin. Nababaliw ka na ba? Oo, baby. Baliw na baliw sa'yo. Kaya ngayon na sa akin ka na, ay wala ka nang magagawa pa. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito, na ako naman ang balingan mo ng tingin. Di ko nga alam kung anong nagustuhan mo sa pinsan ko. Kung niloloko ka naman talaga, simula pa nung una. Nagpabaliw ka na talaga. Oo, baby. Baliw na. Isang linggo ang lumipas simula nang manirahan si Dior sa poder ng asawa niyang si Brett. Wala kasi siyang magawa kundi pumayag sa gusto nito dahil siya naman ang may kasalanan kung bakit siya kinasal ngayon. Lumabas siya ng kanyang silid na suot lamang ang malaking shirt at shorts naman sa ibaba. Naabutan niya ngayong umaga ang asawa na si Brett na nagluluto ng breakfast. Nang makita siya, bigla na lamang nangasim ang mukha nito at nagbaba ng tingin sa mga hita niyang nakalantad. Baby, sinong nagsabi na magsuot ka ng ganyang damit? Di mo ba alam na naglalabas-masok ang mga bodyguard at security sa loob ng mansyon? Go ahead, change that. Ano bang inaarte mo dyan? Huwag mo rin akong uutusan dahil hindi nga ako inuutusan ng daddy ko eh. Ismid niya at parang reyna na umupo sa hapagkainan. Di ako nag-iinarte. Bagkos sinasabihan lang kita na magsuot ng medyo mahabang damit para hindi nakikita mga hita mo. That's mine. Walang sayo, Brett. Dior. May pagbabanta pa nito sa tawag sa kanya. Ano? Hindi ako natatakot sa'yo, my dear husband. May takot ako sa daddy ko. Kaya naman umupo ka na dito at kakain na tayo. No, unless magpapalit ka ng damit mo. Ano bang problema mo sa damit ko, ha? Nag-asawa ka ng maganda at sexy, tapos itatago mo lang? May ubo ba yung utak mo? Hindi ako magpapalit at kung gusto mo, huwag kang magpapasok ng ibang lalaki dito. Ani ni Dior na may kasama ng inis sa asawa. Good idea.
Nasanay pa nito, kaya naman natampal na lamang niya ang sariling noo. Wala ngang nakapasok sa loob ng mansyon ng araw na iyon dahil burong-buro na siya sa mga nangyayari sa kanya sa loob ng mansyon na pagdesisyonan ni Dior na umuwi na muna sa bahay ng mga magulang. Wala din palang alam ang mommy at daddy niya sa pagpapakasal niya sa ibang lalaki o kahit sa sarili nitong kasintahan. Hindi kasi ito gusto ng ama niya kaya naman hindi niya na pinilit pa na ipakilala ito. Umalis lamang siya na hindi nagpapaalam kay Brett na abala ngayon sa sariling kumpanya. Anak, mabuti naman na tumuwi ka na. Kamusta naman ang trabaho sa kumpanya? Salubong ng mommy niya. Heto mommy, pagod. At maraming mga projects na kailangang ayusin. Dumalaw na ba ang iba? Aniya. Kakaalis lang din ng mga kakambal mo at may aasikasuhin raw. Si Mac ay nasa trabaho din kaya naman ikaw lang ang narito. Si Daddy. Ang daddy mo ay nagpunta lang sa supermarket para bumili ng mga stocks natin sa bahay. Halika at maupo rito sa sofa at kwentuhan mo naman ako sa nangyari sa'yo ngayong araw. Mommy, ang totoo niyan, wala namang magandang nangyari sa buhay ko, kundi puro kamalasan. Paninimula ni Dior. Bakit naman? May nakaaway ka ba sa trabaho kaya mo yan nasasabi? Kasi mommy, etong lalaki na to, nanunuo talaga siya sa ugat ko. At kung utusan ako, kala mo si daddy eh. Mabuti na lang talaga at nakauwi ako ngayon dito nang hindi siya nakasunod. Ang ina naman ni Dior ay nagtataka sa kinikwento ng anak. Kaya naman pinakinggan niya na lamang ito hanggang sa matapos ang usapan. Nang araw din na yon ay nagpaalam si Dior sa daddy at mommy niya na uuwi ng kondo muna. Ang hindi inaasahan ni Dior ay nang makita si Brett na nakaupo sa harapan ng kondo niya. Anong ginagawa mo dyan? Ikaw, saan ka galing? Anong saan ako galing? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Tumayo ka nga dyan. Aniya pa at pinilit na itinayo si Brett. Ano ba talagang problema mo ha? Kasal lang naman tayo sa papel. Kaya naman anong pinuputok ng butsi mo? At saka 1 taon lang naman ang usapan natin, di ba? 1 taon? Wala akong pinayagan na 1 taon. 1 taon lang at kailangan na natin mag-anal dahil ang kasal na ito ay isang pagkakamali lamang. Tigilan mo ng pagpapanggap na gusto mo akong maging asawa dahil napaka-imposible ng sinasabi mo. Pero paano kung ayoko? Anong ayaw? Nagulat pa sila nang makita si Emmanuel na may dalang bulaklak at teddy bear ngayon sa harapan nila. Otomatikong pumulupot ang kamay ni Brett sa bewang ni Dior. Anong ibig sabihin nito, Brett? Dior, niloloko niyo ba akong dalawa? May sapak ka na rin ba sa ulo mo, ha, Emmanuel? Sa pagkakaalam ko, ikaw ang nagloko at hindi sumipot sa kasal natin. So, paanong ako? Totoo ba ang nabalitaan ko na kayo ang ikinasal? Hindi ba halata? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Tanong din pabalik ni Dior sa dating kasintahan. Love, narito sana ako para humingi ng tawad sa'yo dahil hindi ko sinasadya ang nangyari. Niloko ako ni Sam at sinabi niya na sa akin ang bata. Pero hindi pala. Love, please, patawarin mo naman ako. Patawad? Hindi ganon kadali yun, Emmanuel. Niloko mo ako. At kung hindi ba sa'yo ang bata, sa tingin mo ba, narito ka ngayon sa harapan ko? Kasal na ako kay Brett ngayon. Ang kaninang maamong mukha ng lalaki ay biglang bumangis nang makita ang nakayakap sa bewang ni Dior. Ang mga mata nito na nanlilisik na nakatingin kay Brett ngayon natahimik lang din. Sinasadya mo ito, hindi ba Brett? Alam mong ako ang mahal niya at hindi ka kailanman magkakaroon ng chance sa kanya. Kaya naman sinamantala mo ito, hindi ba? Pwede bang tumigil ka na? Ikaw na nga ang nagloko, tapos ikaw pang matapang ngayon. Baliw ka ba? Love, please naman, sabihin mo sa akin na ako ang mahal mo. Hindi ba? Ako ang mahal mo at wala nang iba. Mahal na mahal kita at patawarin mo ako sa nagawa ko sa'yo. Sinubukan pa nitong lumapit kay Dior nang harangan ito ni Brett. Walang kaabog-abog ay dumapo na lamang bigla ang kamao ni Emmanuel sa mukha ni Brett. Sa bilis ng pangyayari, hindi kaagad nakakibo si Dior. Humandusay sila ni Brett sa lapag at hindi naman siya nasaktan. Are you okay, baby? Nag-aalalang tanong pa ni Brett kahit na labi nito ang dumudugo. Anong okay? Nakikita mo ba na duguan ang labi mo? Dahan-dahan pa itong hinawakan ni Dior. Ikaw naman,
Ano bang problema mo? Bakit mo sinasaktan ang asawa ko? Sigaw naman ngayon ni Dior kay Emmanuel. Ngayon, mas pinagtatanggol mo yan. Tingin mo ba, mahal ka ng gagong yan? Para sabihin ko sa'yo na maraming babae ang lalaking yan. Kung sa akin na nagloko lang ng isang beses, halos isumpa mo na. Pero hindi mo naman kinikilala ang lalaking pinakasalan mo. Wala akong pakialam. Umalis ka na. Wag ka na magpapakita sa akin ulit dahil baka hindi na kita matansya. Nanggagalaiting sigaw ni Dior sa lalaki. Tinulungan naman niya si Brett na makatayo at saka sila pumasok sa loob ng kondo niya. Mabilis siyang nagtungo sa kusina upang kumuha ng yelo para sa basag na labi ni Brett. Hindi ka ba marunong lumaban ha? Bakit hinahayaan mo na suntukin ka ni Emmanuel? Sana naman sinikmuraan mo na. Kung gagawin ko yun, baka pumangit ang tingin mo sa akin. Baliw! Pangit ka naman talaga sa paningin ko. Paano na lang kung mas malala palang ginawa niya, ha? Paano ko kayo mapipigilan? Sabihin mo lang na hindi ka matatakot sa akin at talagang lalaban ako. Wag na, tapos naman na. Tsaka, wag mo na lang siyang pansinin. Ani pa ni Dior matapos niyang magamot ang labi ni Brett. Tumayo naman siya upang isauli sa kusina ang ginamit at tsaka muling bumalik sa sala. Ano pang ginagawa mo dito? Hindi mo ba ako pakakapahin? Wala ka bang kape sa inyo? Aba naman, Brett. Asawa mo ko, Dior. Parang kape lang ipagdadamot mo pa sa akin. Hindi naman napigilan ni Dior na taasan ng kilay ang asawa. Oo na. Aniya pa at padabog na nagtimpla ng kape. Habang nagtitimpla siya ng kape, bigla na lamang tumunog ang cellphone ni Brett. Napabaling pa ng tingin si Dior sa lalaki nang sagutin niya ito at bigla na lamang gumuhit ang malapad ng ngiti sa labi nito. Sumimangot pa siya nang makita si Brett na parang nag-ibang tao at naging bibo ito. Nang matapos siyang magtimpla ng kape, ay basta na lang niya itong binagsak sa harapan ng asawa. Ubusin mo yan at pagkatapos umalis ka na. Masungit pa niyang sambit bago pumasok sa kanyang silid. Hindi maintindihan ni Dior kung bakit naiinis siya na makitang masaya ang asawa at dahil ito sa ibang tao. Upang hindi na makapag-isip pa ng kakaiba, mas minabuti na lamang niya na matulog at makapagpahinga ang isip niya. Mabilis lamang lumipas ang 2 buwan na mag-asawa sina Dior at Brett. Isa lamang ang masasabi ni Dior sa asawa. Ito ay mabait at maalagang asawa subalit napapansin niya ang madalas na katawagan nito lalo na tuwing magkasama sila. Malakas kasi ang duda niya na ng babae ito kaya naman hindi niya mapigilan na hindi magalit. Ngayong araw ay susubukan niyang dalawin ang asawa sa opisina nito upang dalhan sana ito ng kape. Ngunit pagpasok pa lang niya sa malaking building, ang mga bulungan at chismis ang bumungad sa kanya. Ang ganda talaga ng girlfriend ni Sir. Sino ba naman kasi ang mag-aasawa ng pangit kung ang gwapo ni Sir, hindi ba? Kung pwede nga lang, matagal ko na siyang inakit eh. Tsaka pa ito bumungis-ngis ng malakas. Hindi naman napigilan ni Dior na magtaas ng kilay sa mga mahaharot na mga tao sa front desk ng asawa. Nang mapansin siya ng mga ito, ay otomatiko itong tumigil sa pagkukwentuhan at nakangiting humarap sa kanya. Ano po ang atin, madam? May appointment po ba kayo? Magalang na tanong ng babae. Meron. Gusto kong makausap ang asawa ko. Aniya, nagtinginan pa ang 2 babae. Sino po ang asawa niyo, madam? Di ang boss niyong malandi. Sabi niya at saka iniwan ang 2 babae na laglag ang panga. Walang kaabog-abog na nagtungo si Dior sa elevator at tumungo ng last floor. Hindi niya inaasahan ang mabubungaran sa loob ng opisina ng asawa. May babae kasing nakakandong sa asawa at nagtatawanan pa. Ang lahat ng dugo ni Dior sa katawan ay umakyat lahat sa ulo niya dahil sa inis at selos na nararamdaman. Dahil mataas ang pride niya at ayaw aminin na may nararamdaman na siya sa binata. Ito palang pinagkakaabalahan mo, kaya halos late ka nang umuwi ng bahay. Masaya bang humarot? Baby. Huwag mo akong ma-baby-baby dyan, dahil baka masapak kita nang wala sa oras. Ikaw namang babaeng makati pa sa higad. Alam mo bang may asawa ng malanding kati-kating yan? Wala ka bang kahihiyan sa katawan? What? Bakit mo naman pinagsasalitaan na ganyan ng manahimik ka, dahil baka masakal kita nang wala sa oras?
Alam mo, Brett, akala ko iba ka eh. Akala ko hindi katulad ng pinsan mong manloloko. Akala ko hindi mo ito magagawa. Pero ano bang inaasahan ko? Iisang dugo lang pala ang nananalaytay dyan sa mga katawan nyo. Kung manloloko ang Emmanuel na yon, ano ka pa? Baby, mali ang iniisip mo sa akin. Please lang, kumalma ka. Kakalma? Hindi ako kakalma dahil hayop kayong dalawa. Magsama kayong dalawa ng babae mong espasol. Malakas na sigaw ni Dior. Oh, by the way pala, tapos na ang kasal-kasalan na ito. Antayin mo ang annulment natin, hayop ka, at huwag ka na magpapakita sa akin. Nang araw na yon ay hindi na muling nagparamdam si Dior sa asawa, kahit na nagmamakaawa itong mag-usap silang dalawa. Naging sarado na ang isip niya dahil sa matinding selos. Kaya naman sinubukan niyang maging masaya sa buhay tulad ng mga panahong wala pa ang lalaki sa buhay niya. Alam mo, bakla, mas maganda kung kausapin mo na ang asawa mo para naman magkalinawan kayo kung ano ba ang totoo. Sabi ni Lina. Malinaw pa sa sikat ng araw na niloloko niya ako, Lina. Kaya ano pang dapat kong pakinggan sa paliwanag niya? Bakla, masama kasi ang pakiramdam ko eh. Tsaka kilala si Brett na mabait at gentleman. Oo, magnet yan ng mga babae pero ni minsan wala pa akong nabalitaan na naging babae niyan o girlfriend. Paano ka naman nakakasiguro na hindi babaero ang buwisit na yan, ha? Don't tell me na kinausap ka niya para sabihin sa akin ang lahat ng ito. Nanghihinala na sabi pa ni Dior sa kaibigan. Di mo kasi kilala ang asawa mo, bakla. Hindi mo ba siya nakikilala? Pinakasalan mo tapos hindi mo kilala? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba siya nakikilala? Hindi ba batchmate natin siya sa college? Yung nerd na may gusto sa'yo? Loko ka talaga. Hindi mo ba siya namumukhaan? May gusto yang si Brett sa'yo matagal na. Ani ni Lina. Hindi muna agad nagsalita si Dior sa sinabi ng kaibigan dahil wala siyang maalala na nerd na may gusto sa kanya noon dahil nga nobyo niya si Emmanuel. Hanggang sa sumagi sa isipan niya ang lalaking cute, nerd at medyo chubby noon. Nanlalaki ang mga mata ni Dior na tumingin sa kaibigan. Siya yung lalaking yun? Exactly! Hindi ka ba nagtataka at bigla siyang pumayag sa kasalan niyo? Bakla, nasa diamond ka na. Bakit mo pa kasi tinapon? Problemadong sabi pa ni Lina bago sila nilapitan ng tatlong lalaki. Nasa bar kasi sila upang mag-inuman upang mabawasan ang galit ni Dior sa asawa. Idagdag pa na pinirmahan ni Brett ang annulment papers nila kaya naman patong-patong na ang problemang dala niya. Ay ganda, pwede ko bang bilhan ka ng inumin? Sabi pa ng lalaking payat na lumapit kay Dior. Mukha ba akong walang pambili? Pilosopo pa niyang sagot. I like that. Palaban. Kaya naman ako nang bahala sa mga iinumin niyo. Basta pagkatapos, alam mo na. Kabaloko ka pala eh. Baka gusto mong ikaw ang suntukin ko dyan nang mas lalo kang mga yayat. Naiinis at sigawng hiyaw ni Dior. Pinigilan pa siya ng kaibigan subalit hindi na rin nagpapigil ang dalaga. Mayabang palang babaeng to eh. Di porket maganda ka ay may karapatan ka ng yabangan ako. Para sabihin ko sa'yo, ako ang may-ari ng bar na ito at kaya kitang palabasin. Sige! Subukan mo dahil bukas din ipapasara ko itong pangit mong bar. Sigaw muli ni Dior dahil hindi nagustuhan ng lalaki ang sinabi ni Dior ay umaksyon ito na sasampalin ang babae ng may humarang na lalaki. Brett! Umalpas pa sa labi niya ang pangalan ng asawa. Hurt her and I will burn this bar. Pagbabanta pa nito, hindi na nakapagsalita pa si Dior nang hilahin siya ni Brett palabas ng bar na iyon. Natauhan lamang siya nang makalabas na sila ng parking lot. Are you out of your mind? Bakit nandito ka sa ganitong lugar? Di mo ba alam na pwede ka mapahamak dito? Pwede ba wag mo akong sigawan? At saka ano bang pakialam mo kung magpunta ako dito sa ganitong lugar? Ha? Sino ka ba sa buhay ko? Sigaw din pabalik ni Dior. Dumaan ang lungkot at sakit sa mga mata ni Brett, ngunit wala siyang pakialam dahil mas galit siya ngayon dahil sa panluloko nito sa kanya. Mas nasaktan siya kaya naman huwag siya nitong dadramahan. Di mo ko magawang pakinggan sa mga paliwanag ko dahil magsisinungaling ka lang. Pinsan mo nga si Emmanuel, di ba? Eh di iisang dugo lang ang nananalaytay sa lecheng dugo nyo. Kaya naman, ano pang ine-expect mo sa akin?
Napaniwalaan ka? Huwag ka nang umasa, Brett. Pero kahit sana sandali lang, pinakinggan mo man lang ako. Kasi sa totoo lang, hindi naman kita niloko. Nasa akin ka na, kaya bakit kita lolokohin? Ang tagal kitang inantay, tapos sasayangin ko lang. Pwede ba, Brett? Huwag mo na akong lokohin pa. Tapos na tayo, dahil niloko mo na ako. Hindi na nagsalita si Brett, bagkos yumuko na lamang ito at nanahimik. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Kapatid ko ang babaeng yun, Dior. I'm sorry kung hindi ko man lang nasabi sa'yo na kapatid ko yun. Kaya naman pasensya ka na kung nasaktan kita. Hayaan mo akong ihatid ka pa uwi ng bahay. Kahit ito lang. Gusto ko lang na makitang ligtas kang makakauwi. Hindi na rin nakapagsalita si Dior sa naging tono ng boses ni Brett. Mahina, malambing at tila pagod. Pinagbigyan niya ang lalaki at hinayaan niya itong ihatid siya sa kondo. Sa huling pagkakataon ay hinalikan siya nito sa labi at basta na lamang umalis. Naiwan si Dior na nakatayo sa pintuan habang pinapanood ang papalayong katawan ni Brett. Hindi niya rin namalayan ang pag-alpas ng mga luha sa mga mata niya, ang mahinang hikbi na napalitan ng malalakas na hagulgol. Ngayon lamang siya nahimasmasan sa mga sinabi niya at pakiramdam niya ay may kulang na sa kanya at hindi na siya buo. Isang linggo din hindi lumabas ng kondo si Dior matapos ang gabing tinapos na nila ni Brett ang lahat. Nakuha na rin niya ang kalayaan dahil mabilis na pinawalang bisa ng lalaki ang kasal nila. Hindi mapagtanto ni Dior kung bakit iyak at pagmumukmok ang ginagawa niya. Siya naman ang may gusto nito, pero tila siya ang nasasaktan at nahihirapan ngayon. Sabi ko naman sa iyo pag-isipan mong mabuti dahil masakit kapag mali ka ng desisyon sa buhay. Ano bang sinasabi mo dyan? Okay lang naman ako. Pagsisinungaling pa ni Dior kahit na hawak niya ang cellphone at ini-stalk ang dating asawa kung ano na ang balita rito. Walang tigil ang pagsastalk niya at sa tuwing nakakakita siya ng larawan na masaya ito ay tila sinusunog at pinupunit naman ang puso niya. Anong pinagsasabi ko? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Ilang araw ka ng ganyan. Bakit kasi hindi mo na siya kausapin kung hindi mo naman pala kaya na wala siya? Mga babae talaga? Hindi ko maintindihan ang utak. Nasaktan ko siya. So, ano bang dapat gawin kapag nasaktan mo ang isang tao? Bumawi ka! Magbago ka! At huwag mo nang uulitin ang pagkakamaling yun. Huwag mong hayaan na habang buhay kang magiging ganito. Ano ba ang dapat kong gawin? Sa pagkakataong ito, tumulo na ang luha niya. Kung kailan huli na ang lahat, doon pa napagtanto ni Dior ang tunay na nararamdaman para sa lalaki. Kausapin mo siya, bakla. Kung kailangan na suyuin o ikaw ang manligaw, gawin mo. Kaysa naman pagsisihan mo yan kasi wala kang ginawa. Hindi na nagsalita pa si Dior matapos niya marinig iyon sa kanyang kaibigan. Pinunasan niya ang mga luha at nagtipa ng mensahe sa numero ni Brett. Kinakabahan pa siya nang isend ang mensahe at kung sisiputin ba siya nito. Kinabukasan din na yon ay maaga siyang nagpaganda. Nagsuot siya ng puting dress na hanggang tuhod ang haba. Inilugay din niya ang buhok na nagsasayaw sa kanyang likuran. Maganda siya at kinakabahan dahil makikita niya muli si Brett. Kaya naman nagtungo na siya sa nasabing restaurant. Isang oras siyang naghintay roon at nang makita si Brett ay pumaskil ang malapad ng ngiti sa labi niya. Subalit na wala din ito nang mapansin ang magandang babae na nakayakap sa braso nito. Sorry kung late ako, Dior. Walang gana nitong bungad sa kanya, subalit hindi pa rin mawala ang tingin niya sa babaeng kasama nito. Okay lang naman, pero sino siya? Pwede bang tayo lang ang mag-uusap? Oh, siya si Solan. Girlfriend niya ako. Singit ng babae. Pakiramdam ni Dior ay sinaksak ang puso niya. Hindi niya mapigilan ang pangingilid ng mga luha niya, kaya naging mabilis ang pagkurap niya upang mapakalma ang sarili. Girlfriend? Ang bilis naman. Pero anyway, ano palang inaantay natin? Bakit hindi pa tayo maupo? Babe, nagugutom na kasi ako. Maarte pang sabi ng babae. Tahimik lamang si Dior at hindi alam ang sasabihin.
Hanggang sa natapos ang 1 oras at nagpaalam na ang mga ito na uuwi na. Naiwan si Dior sa parking lot, lumuluha. Dahil huli na pala ang lahat sa kanila ni Brett. Ang hindi niya alam ay nasa likuran lang niya si Brett, hawak ang bag niya na ibinato kanina dahil sa inis. Miss Salvatore, are you okay? Brett, anong ginagawa mo dito? Nasaan yung girlfriend mo? Ani pa ni Dior sabay puna sa mga luha niya. Oh, about her? I don't know. Anong I don't know ka dyan? Hindi mo ba siya ihahatid pa uwi? At saka, salamat nga pala sa bag ko. Pasensya na. Dinatnan lang ako ng toyo. At saka pa, tumawa ng pilit si Dior. Anong nangyayari sa'yo? Bakit mo ako gusto makausap ngayon? Hindi ba, hiwalay na tayo? Para saan pang lahat ng ito? Brett. Dior, please, alam ko. And I understand kung naaawa ka sa akin. Pero can we stop this? Kasi nahihirapan din ako. Pagsusumamo ni Brett. Nahihirapan din ako, Brett. Nahihirapan saan? Bakit mo ba ito ginagawa? Paano kung mahal na kita? Paano kung gusto kong ayusin ang lahat? Mas lalong nasaktan si Dior nang makita ang pagod at walang gana na mukha ni Brett sa kanya. Stop this, please. Alam kong naguguluhan ka lang, kaya mo ito ginagawa. Kaya naman huwag na nating pahirapan pa mga sarili natin. Brett, alam mo ba nang mawala ka doon ko lang naisip ang lahat. Doon ko nalaman na mahal na pala kita. Kaya pwede bang ayusin natin to? Hindi ko na kasi kaya eh. Miss na kita. Dior. 2 buwan. Paiibigin kita. At kapag hindi ka umibig sa akin, ay titigilan na kita, Brett. Pagsusumamo ni Dior. Paano kung hindi na ako umibig pa sa'yo? Anong gagawin mo? Papalayain kita. Bakit mo ba talaga ito ginagawa? Hindi ba sa'yo nanggaling na hindi naman nagsimula ang kasal natin sa pag-ibig? Naging panakip-butas lang ako upang hindi ka mapahiya noon, hindi ba? Tsaka ang sabi mo, manloloko ako. Kaya bakit? Tao lang din ako, Dior. Nasasaktan din ako. Sorry. I'm sorry. Hagulgol ni Dior sa harapan ng lalaki. Nawala ang lahat ng angas at tapang niya ngayon kay Brett. Takot na takot siyang mawala ito ng tuluyan. Ngayon lamang niya naramdaman na ganito pala ang pakiramdam ng totoong pagmamahal sa taong ikaw ang nakapanakit. Brett, pwede bang magsalita ka naman? May sabihin ka man lang. Pagsusumamo pa niya. Hindi ko na alam ang iisipin ko, Dior. Halika na at ihahatid kita at magpahinga ka na rin dahil alam kong pagod ka. Hindi na lamang kumibo si Dior sa sinabi ng lalaki. Tahimik siyang pumasok sa sasakyan nito. Wala na siyang lakas ng loob upang kausapin pa ito sa mga bagay-bagay dahil simula ngayon gagawin niya ang lahat upang ibigin siyang muli ng lalaki. Kung kailangan niyang isakripisyo ang lahat ay gagawin niya ngayon pang nakilala niya na ang lalaking bumago sa kanya. 6:00 pa lang ng umaga. Maaga nang nag-asikaso si Dior sa kusina ng kanyang ina na si Chrissy. Hindi naman makapaniwala ang mag-asawa sa kakulitan ng anak nila dahil wala itong alam sa kusina ngunit heto ito at nagluluto. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa anak nila at bigla na lamang itong nambulabog sa kanila. Anak, mas maigi kung ako nang magluluto dahil ang daming nasasayang na pagkain sa ginagawa mo. Mommy naman, gusto ko na ako ang magluto dahil iba daw kapag ikaw mismo. Kaya naman, dyan lang kayo ni Daddy. Turuan mo na lang ako kung anong gagawin. Anak, magsabi ka nga sa amin ng daddy mo kung ano ang nangyayari sa'yo. May kinikita ka bang ibang lalaki, ha? Ngayon mo lamang kasi ito ginawa, kaya naman nagtataka na kami. Opo, hahatiran ko po sana ng pagkain si Brett. Sino namang Brett yan, anak? Anong relasyon yung dalawa? Hindi na pinansin ni Dior ang mga tanong ng kanyang ina nang sa wakas ay nagawa niyang maluto ang simpleng adobong manok. Inilagay niya ang mga iyon sa loob ng container at naghanap ng magandang paper bag. Anak, dahan-dahan naman. Tingnan mo nga yung kamay mo, ang daming hiwa. Nag-aalalang sigaw pa ng ina niya. Tila naging bingi si Dior sa sigaw ng ina na nagtungo sa kanyang sasakyan upang paharurutin ito. Mabilis lamang ang naging biyahe ni Dior at nakarating na siya sa kumpanya ni Brett.
Maligaya niyang binati ang mga empleyado ng lalaki at saka na nagtungo sa opisina nito. Pakanta-kanta pa siya dahil sa ligayang nararamdaman. Ngunit nagulat na lamang siya nang maabutan ng babaeng kasama ni Brett ng gabing iyon. Nagtaka din ito sa kanya at tinaasan pa siya ng kilay. Hindi iyon nagustuhan ni Dior subalit kaysa tarayan ito ay mas lalo lang siyang ngumiti ng ubod ng tamis. Nandyan ba si Brett? Bakit mo naman hinahanap si Brett? At saka, nagsabi ka ba sa sekretarya niya bago ka pumunta dito sa opisina niya? Bakit naman ako magsasabi pa? Magkakilala naman kami ni Brett. Ex-wife niya ako, kung hindi mo pa alam. Aniya. Oh, ikaw pala yung asawa niyang sinasabi sa akin na hiniwalayan niya dahil ano nga ulit yung sinabi ni Brett? Umakto pa ito na tila nag-iisip. Naalala ko na. Ikaw yung tatanga-tangang babae na nanghila ng lalaki para ipalit sa manloloko niyang ex. Noong una pa lang ay hindi na gusto ni Dior ang presensya ng babae dahil may mali. Ang malaanghel nitong mukha ay nagtatago pala sa totoo nitong pagkatao. Tama talagang pang-amoy ko na isa kang goma na mabaho kapag sinunog. Hindi na rin naman ako magpapanggap dito. Ano ang relasyon mo kay Brett? Stingin mo? Stingin ko? Isa ka sa mga babaeng desperadang naghahabol sa kanya, hindi ba? Maanghang pang sabi ni Dior. Hindi ba ganun ka rin naman? Isa ka na lang ding desperadang naghahabol ngayon matapos mong hiwalayan. Doon napipe si Dior at hindi nakapagsalita. Mabuti na lamang at dumating na si Brett na may dalang bulaklak. Nagulat pa ito nang makita siya subalit bago pa ito makalapit sa kanya ay inunahan na siya ni Solen. Babe! Kanina pa ako nag-aantay sa'yo. Bakit ngayon ka lang? Sa akin ba to? Salamat! Tsaka nito inagaw ang bulaklak. Nakatingin lamang si Dior sa dalawa at nagsiselos dahil wala siyang maalala na binigyan siya nito. Subalit dahil wala siyang pakialam noon sa lalaki ay hinayaan na lamang niya. Anong ginagawa mo dito? Dinig pa ni Dior na tanong ni Brett sa babae. Sa tingin mo, syempre na-miss kita, kaya naman narito ako para makita ka. Is that so? Ikaw naman Dior, anong ginagawa mo dito? Doon lamang nagtaas ng tingin si Dior. Pinasaya ang mukha at tono ng boses kahit gusto niyang maiyak sa mga oras na yon. Narito ako para dalhan ka ng lunch. Pinakita pa niya ang paper bag na hawak. Bumaba pa ang tingin ng lalaki sa kamay niyang puro paso at hiwa. Nangunot pa ang kilay nito at basta na lamang itinulak ng marahan si Solen at nagtungo sa kanya. Kinuha nito ang mga kamay niya at sinuri. Saan mo to nakuha? Tanong pa nito. Ano kasi, basta, kumain ka na ba? Pinagluto kasi kita. Hindi ka marunong magluto, Dior. Sumimango tuloy si Dior dahil sinabi ng lalaki. Kailangan ba ipamukha mo pa sa akin na hindi ako marunong magluto? Hindi ba dapat pasalamatan mo ko dahil pinagluto kita? Hindi mo naman kailangan gawin yun. Pwede naman akong bumili ng pagkain sa mga resto. Ganun ba? Kaso, gusto kasi kitang sorpresahin, kaya naman nagluto na rin ako. Excuse me, nandito pa ako, baka naman nakakalimutan niyo lang. Singit pa ni Solen. Akala ni Dior muling babalik ang lalaki sa babae. Ngunit nagulat siya nang hinila siya ni Brett palabas ng opisina nito. Dinig pa nila ang malalakas na tawag ni Solen kay Brett ngunit hindi na talaga lumingon pa si Brett sa dalaga. Dinala ni Brett si Dior sa kanilang mansyon at saka mabilis na dumiretso ng silid nito upang kunin ang first aid kit. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo at naging ganito mga kamay mo, ha? Hindi ka naman marunong magluto, hindi ba? Bakit ka nagluto? Ani ng binata na may bahid ng inis sa kanyang boses. Gusto lang kitang ipagluto. Pwede naman akong bumili ng pagkain sa mga resto, dyan sa tabi-tabi. Hindi ba mas maganda kung galing mula sa akin ang kakainin mo? At saka, bakit ka ba nagrereklamo ha? Ikaw na nga itong pinagluto tapos ikaw pa itong galit. Aba naman. Hindi naman ako galit. Ang sa akin lang naman, hindi mo dapat sinasaktan ang sarili mo kung pwede namang magawa ng paraan. Gusto nga kasi kitang ipagluto. Ano bang magagawa mo? Kung ayaw mo, edi wag. Napahilot na lamang ng sariling sentido si Brett dahil sa babae. Natapos na rin niyang gamutin ang mga sugat nito sa mga kamay.
Kaya naman, sinunod niyang kunin ang paper bag. Tumungo sa kusina at inilabas ang mga laman nito. Unang bumungad sa kanya ang sunog at tila mapait na adobong manok. Sinundan pa ng kaldereta na maputla ang kulay at isang slice ng paborito niyang cake. Wala siyang kuskus balungos na kumuha ng plato at kubyertos upang tikman ang niluto ng dalaga. Samantala, si Dior naman na may kabang nararamdaman dahil hindi niya natikman ang niluto niya, kaya naman hindi siya sigurado kung masarap nga ba iyon. Unang tikim ni Brett sa luto niya, napansin niya ang pagniwi nito. Hindi ba masarap? Huwag mo na kayang kainin. No, kakainin ko ito dahil niluto mo. Tingnan mo nga yung mukha mo, dahil halata naman na hindi masarap eh. Akin na, at mag-order na lang tayo ng pagkain. Don't touch it. Kakainin ko to. At hindi naman pangit ang lasa. Hindi man perpekto ang lasa, pero alam kong pinaghirapan mo ito. Sabi ni Brett at mas lalo tuloy lumambot ang puso ni Dior dahil sa sinabi ng binata. Hanggang sa tumahimik na lamang siya habang pinagmasdan ang lalaking lantakan ang niluto niya. Naubos nito ang lahat ng ulam na inihanda niya. Napatingin pa si Dior sa mukha nito. Bakit nga ba ngayon lamang niya napansin na saksakan talaga ito ng gwapo at bait? Bakit ngayon lamang niya nakita kung kailan huli na ang lahat? Are you okay? Ang lalim ng iniisip mo. Tanong pa ni Brett nang marinig nito na napabuntong hininga siya. 1 linggo na rin simulan kong paibigin ka. Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit mo naman ako gustong paibigin? Hindi ba? At lahat naman ng namamagitan sa ating dalawa. Isang deal lang. Ginagawa mo ba ito? Dahil naaawa o nakokonsensya ka sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Brett sa kanya. Hindi muna nakapagsalita si Dior dahil naghahanap siya ng magandang salita na sasambitin dahil takot na siya na magkamali ngayon. Natuto siya sa buhay na hindi lahat ng pagkakataon ay naaayon sa kanya o sa kagustuhan niya. Napagtanto ko na kaya pala kakaibang nararamdaman ko dahil may nararamdaman na ako sa'yo. Kailan pa nagsimula yan? Noong mawala ka? Noong mag-isa ako? Nung hindi na kita nakakasama? Brett, hinahanap ko ang presensya mo. Paano kung sabihin ko sa'yo na natatakot na akong subukan muli? Dito natahimik si Dior sa sinambit ni Brett. Seryoso din kasi ang mukha nito matapos nitong itanong yon. Paano nga ba kung takot na itong subukan muli na mahalin siya? Titigil na nga ba siya? Bakit ka natatakot na subukan muli? Ayaw mo na ba sa akin? Ganun ba? Hindi ko sinabing ayaw ko. Pero, bakit biglang nagbago, Dior? Bakit ngayon, mahal mo na ako? Bakit ngayon, gusto mo na ako? Anong assurance ba ang makukuha ko sa'yo? Anong panghahawakan ko kung ilang beses mong sinubukang umalis sa piling ko? Natahimik ng tuluyan si Dior sa sinambit ni Brett. Wala siyang masabi dahil maski siya ay hindi niya alam kung paano papatunayan sa lalaki na totoo ang nararamdaman niya para rito. Paano nga ba niya papatunayan kung siya mismo ay hindi alam sa kung paanong paraan? Brett, mahal kita sa pagkakataong ito. Gaano mo ba ako kamahal, Dior? Kaya mo bang magpakasal ulit sa akin? Kaya mo bang tanggapin kung sino ako? O kaya mo lang ito ginawa dahil alam mo na kung sino talaga ako? Hindi na naitago ni Dior ang katotohanan tungkol roon. Nakatitig lamang siya sa mukha ni Brett. Gusto man niyang ibuka ang bibig upang pagaanin ang nararamdaman nito, ngunit hindi na niya kaya. Yumuko na lamang siya na naigtuloy ang nakakabinging katahimikan sa kanila. Alam ko na ang sagot sa tanong ko. Pero kung may gagawin ka pa ngayong araw, pwede ka naman ang umalis. Di na kita mahahatid pa, Dior. May mga gagawin pa ako. And salamat nga pala sa lunch. Ani nito bago siya tuluyang iniwan sa living room. Ang mahihinang hikbi ni Dior ang nanaig sa lugar na iyon. Ganoon pala kasakit kapag hindi ka na pinagkakatiwalaan ng lalaking mahal na mahal ka lamang noon. Subalit hindi siya susuko. Ngayon pa ba? Kung kailan mahal na mahal niya ang binata? 1 linggo muli ang lumipas at hindi natigil ang pagdadala ng tanghalian ni Dior. Madalas niya rin makita si Sulan roon na kausap ang lalaki.
Ngunit hindi ito naging hadlang upang suyuin ang binata. Nagpatuloy yon hanggang 1 buwan. Ngunit hindi pa rin alam ni Dior kung may pagbabago ba sa relasyon nila ng lalaki. Di ka ba naaawa sa kanya, pare? Tanong pa ng kaibigan ni Brett. Narito sila ngayon sa bar upang mag-inom dahil kaarawan nito ngayon kaya nagpasya silang mag-inom. Kilala ng kaibigan nito si Dior dahil minsan na rin niyang nakita at naabutan sa opisina niya na may dalang pagkain. Nagulat pa ito nang malaman kung sino ang dalaga. Sino nga ba ang hindi magugulat kung anak ng pinakamayamang pamilya ang babae? Naaawa. Kanino? Kay Solen? Magkaibigan lang kami. Pare, alam mo naman na hindi pwede yung sinasabi mo dahil matagal nang may nararamdaman sa'yo yung si Solen. Tiyak na umaasa yan ngayon na mapapansin mo siya. Mahirap itong pinapasok mo, Brett. Pare, wala akong sinabi na bibigyan ko siya ng chance. Dahil kilala mo naman kung sino talaga ang mahal ko, hindi ba? At saka, malinaw naman sa sikat ng araw na hindi ko kayang magmahal ng iba. Ani ni Brett sa kaibigan. Hindi inalintana na nakikinig pala sa likuran nila ang babaeng pinag-uusapan. Nakatingin lamang si Solen sa likuran ni Brett. Para bang dinudurog ang puso niya sa mga naririnig mula rito. Tanga ba siya kung kakalimutan niya ang mga narinig at magpanggap na walang alam? Pinunasan muna niya ang mga luha bago ipinaskil ang peking ngiti. "Brett, nandito pala kayo. What a coincidence!" Aniya pa at saka umupo sa tabi nito. Umorder na rin siya ng ladies' drink. What are you doing here, Solen? Alam ba ng daddy mo na nandito ka? Brett, hindi na ako bata para antayin pa na payagan ako magtungo sa ganitong lugar. At saka sino ba yung kasama mo? At saka bakit ka pala nandito? Di ba ikaw ang dapat na tinatanong ko kung anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na, Solen. Di ligtas ang ganitong lugar, lalo na't babae ka. Brett, hindi nga ako bata para pagbawalan sa ganitong bagay. Bakit hindi si Dior ang bawalan mo, ha? Bakit ako? Alam mo, minsan nakakainis ka rin eh. Dahil kahit mahal mo naman ang babaeng yon, hindi mo pa rin mabalikan. Bigla na lamang lumabas sa bibig ni Solen ang mga katagang yon. Huli, pero di kulong. Singit pa ng lalaking kasakasama ni Brett. Sino ka naman, Patpat? Bakit ka naman nakikisali sa usapan naming dalawa? Sita naman ni Solen sa kaibigan ni Brett. Tila nagpantig pa ang tenga nito dahil sa sinabi ng dalaga kaya napaayos ng upo. Excuse me? Patpat baka mo? Nakita mo ba kung gaano kalaki ang muscles ko para masabihan mong patpat? Baka gusto mo lang kasing hawakan ng muscles ko, kaya ka ganyan. OMG! Hindi ka lang pala patpat. Isa ka rin mayabang. Bakit ko naman hahawakan yan? It's ew! Tila nandidiri pang sabi ni Solen hanggang sa nagbangayan na nga silang dalawa. Tungga naman ang tungga ng alak si Brett hanggang sa nagulat ang dalawa nang bumagsak na ito dahil sa kalasingan. Nagsisihan pa sila dahil nalasing na ang kanilang kaibigan. Ano? Sinong mag-uuwi niyan? Di ko nga alam kung saan nakatira ang isang yan. Tawagan ko lang si Dior. Dior? Yung asawa niya? Sigurado ka ba dyan? Di mo siya gustong ihatid? Di ba magkaibigan naman kayo? Ngumisi pa ang lalaki kay Solen. Irap lamang ang sinagot ni Solen bago idinayal ang numero ni Dior. Hindi pa ito sinasagot ng dalaga nung una, ngunit dahil na rin sa pangungulit niya ay sumagot na ito. 20 minutes ang inantay nila hanggang sa pumasok ang magandang babae na nakasuot ng pantulog sa bar. Hindi na magtataka si Solen kung bakit baliw na baliw si Brett sa babae. Kilala niya na kasi si Brett noon pa man dahil magkaibigan sila. Kahit nalantaran na ang pagpapakita niya ng motibo ay hindi siya nagawang balingan ng tingin. Oo, si Dior, ang babaeng minamahal ng kaibigan noon pa man. Anong nangyari? Bakit siya naglasing? May away ba siya? Tanong nito. Hindi naman, mahina lang siya sa alcohol, kaya naman hindi namin siya nabantayan ng maayos. Ikaw na mag-uwi sa kanya, pero pwede ba tayong mag-usap, Dior? May gusto lang akong sabihin sa'yo. Nagtungo silang dalawa sa labas ng bar sa may parking lot. Samantala ang kaibigan ni Brett ay dinala naman si Brett sa loob ng sasakyan ni Dior. Kinakabahan si Dior. Hindi niya alam kung ano nga ba ang pag-uusapan nilang dalawa. Anong pag-uusapan nating dalawa, Solen? Panimula niya. Alam mo naman na gusto ko si Brett, hindi ba?
Alam mong matagal ko na siyang gusto. Alam ko, pero kung hihingin mo sa akin ngayon na bitawan siya at ibigay sa'yo, pasensya na, pero hindi ko magagawa ang gusto mo. Sabi ni Dior. Hindi ko naman hinihiling na ibigay mo siya sa akin. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na gusto ko siya at matagal ko nang alam kung sino talaga ang mahal niya. Ikaw ang mahal niya, Dior. Alam ko. Mayabang pa ang pagkakasabi ni Dior kaya naman natawa na lamang si Solenn. Wow! Pero maniwala ka sa akin, nag-iinarte lang siya at ikaw talagang mahal niya kaya naman sana ingatan at talagaan mo siya kung sakali man. Alam ko na yan at mamahalin ko siya ng tama ngayon, Solenn. Salamat sa pagiging matapat mo tungkol sa nararamdaman mo. Mag-iingat ka lamang sa pinsan niya o sa ex mo dahil hindi ko gusto ang takbo ng utak ng isang yun. Yun lamang. Mauna na ako sa'yo. Maraming salamat, Solenn. Ani pa ni Dior bago niya pinanood ang papalayong bultong katawan ni Solenn. Muli naman siyang bumalik sa sasakyan nang maabutan niya si Brett at ang kaibigan nito na nagbubuno sa loob ng sasakyan nito. Sabi ng bitawan mo ko dahil pupuntahan ko si Dior. Nag-usap nga sila ni Solenn. Pare naman, ang gulo mo naman. Huwag ka nang iinom ulit Ani naman ang kaibigan nito at pilit na ipinapasok si Brett sa loob ng kotse. Nang mamataan siya ng lalaki ay daig pa nito ang nanalo sa loto. Anong nangyari dito? Ay, salamat. Dito ka na. Kausapin mo nga isang to. Ang kulit at kanina ka pa hinahanap. Ikaw nang bahala dito at aalis na ako. Brett, pumasok ka sa loob. Baby. Pumasok ka sa loob ng sasakyan at uuwi na tayo. Masyal. Sabi mo, di mo na ako masyal. Ano? Anong masyal? Alam mo, lasing ka na. Kaya naman pumasok ka na sa loob. Uuwi na tayo at baka dito ka pa magdumi. I love you. Brett, lasing ka. Kaya naman huwag kang pasaway, okay? Malambing pang sabi ni Dior na may konting tawa dahil sa kakulitan ng lalaki. Ngayon lamang niya ito nakitang ganito, makulit at madaldal. Sabi mo hindi mo ko iiwan. Di naman kita iniwan Iniwan ba kita? Mag-seatbelt ka na dahil aalis na tayo. Sumunod naman ito kay Dior at umupo ng maayos. Hindi na naglikot o nangulit hanggang sa makarating sila sa mansyon. Nagtaka pa si Dior dahil walang tao ngayon sa mansyon. Nakakabinging katahimikan pa ang sumalubong sa kanila. Bigat na bigat pa si Dior sa pag-alalay sa lasing na si Brett hanggang sa makarating sila sa silid nito. Ibinaba niya sa kama ang lalaki ng pawis at masakit ang katawan dahil sa bigat nito. Dior. Mahinang sambit pa nito sa pangalan niya. Sinimulan na ni Dior na alisin ang sapatos at damit nito upang bihisan at hilamusan. Walang sawa pa rin sa pagbulong si Brett, tila nananaginip kaya naman hindi mapigilan ni Dior na pagmasdan ito. Dior, baby, I miss you. Sabi ng tulog na si Brett. I miss you din, Brett. I really miss you. Bahagya pang nagulat sa narinig, subalit pagkuhan ay ngumiti ng malapad si Dior. Tumabi sa binata at niyakap ito ng mahigpit. Hindi rin nagtagal ay maski siya ay nilamon ng matinding antok. Dala ng matinding uhaw nagising si Brett kaya naman dahan-dahan siyang bumangon upang tumungo sa kusina upang uminom ng malamig na tubig. Pupungas-pungas pa siya nang biglang maalala ang pag-inom niya kagabi. Wala din siyang maalala kung paano siya nakauwi ng bahay. Ngunit nang babalik na sana siya sa silid upang matulog, muling bahagya siyang natulos sa kanyang kinatatayuan ng makakita ng cellphone. Hindi niya ito tiningnan bagkos nagtungo siya sa silid niya at doon niya nakita ang figura ng babaeng nakahiga sa kama niya. Dito na nagsimulang manginig ang katawan ni Brett dahil wala siyang maalala na nag-uwi siya ng babae sa mansyon. Naalala din niya si Dior na baka ito rin ang maging dahilan ng pagkawalay nila. Hinanap pa niya ang cellphone upang tawagan si Dior upang makapagpaliwanag. Hindi napansin ang pagtayo ni Dior sa kanyang likuran. Baby, hindi ko sinasadya at hindi ko kilala ang babaeng nasa silid ko. Mahinang bulong pa nito at naiiyak na idinayal ang numero ng babae. Brett, anong nangyayari? May problema ka ba dyan? Dior,
Anong ginagawa mo dito? Takang tanong pa ni Brat na natanggalan ng tinik ngayon sa lalamunan. Uminom ka kasi kagabi at ako ang tinawagan ng mga kaibigan mo. Kaya naman nandito ako. Ganun ba? Wala naman ba akong sinabing hindi maganda? Ginawa dahil papanindigan ko naman kung meron. Kitang-kita pa ang putla at pawis sa noo ni Brat kahit bukas naman ang aircon. Kaya naman nakaisip ng kalokohan si Dior. Paano kung sabihin ko sa'yo na meron kang ginawa sa akin? Paano kung pinagsamantalahan mo ko, ang kabaitan ko, kagabi? Anong gagawin mo? Really? Pero wala akong maalala. Baka naman kasi, ikaw ang nanamantala. Kaya naman wala akong maalala. Sa tingin mo? Kapal na mukha mo ah. Bakit naman kita sasamantalahin kung nagkusa ka nga? Bira naman ni Dior. Ano nga ang ginawa ko sa'yo? Papanindigan naman kita ng buong buo. Panindigan mo ang puso ko dahil hindi na ito tumitibok sa ibang tao. Really? Oo nga, sabi. Teka nga, bakit ang aga mong nagising? Ayaw mo na bang matulog? Napalunok naman ng ilang beses si Brat dahil tila naman sinilaban ang katawan niya nang makita ang ayos ni Dior ngayon sa silid niya at sa ibabaw ng kama niya. Tila inaanyayahan na tikman ang pinagbabawal na putahe. Sa tingin ko naman hindi na ako inaantok. Kaya naman babangon na rin ako. Ayaw mo lang ba sa akin? Brat, tapos na ang 2 buwan na pagpapaibig ko sa'yo. Hindi mo pa rin ba ako kayang mahalin ulit? Isusuko ko na ba lahat? Dior, masyado pang maaga para pag-usapan ng bagay na ito. Brat, 2 buwan lang ang hiningi ko sa'yo. At kapag hindi mo ito nasagot ngayon, ay hindi kita mapapatawad. Nagulat pa si Brat. Teka lang, bakit naman hindi mapapatawad? Anong ginawa ko sa'yo? Oo o hindi lang, Brat. Mahal mo pa ba ako o hindi? Dior, magkape muna tayo dahil inatake ako sa puso sa mga sinasabi mo. Hindi ka lalabas ng silid na ito hanggat hindi mo nanilinaw sa akin ang lahat. Mahal mo pa ba ako o hindi? Oo o hindi lang. Para matapos ng lahat ng ito. Oo, mahal kita. Di yun nagbago kahit ilang buwan o araw na ang dumaan. Mahal kita. Ano, masaya ka na? Pag-amin ni Brat kay Dior. Ulitin mo nga. Hindi ko narinig masyado. Dior. Dali na, dahil gusto kong marinig ulit. Mahal kita. Mahal na mahal. Kaya please lang, kung iiwan mo ulit ako, hindi na ako papayag. Dahil ngayon pa lang, aanak ka na talaga kita. Pagbabanta pa ni Brat kay Dior, natawa lamang ang sinukli. Seryoso ako dito, Dior. Di mo ako pwedeng tawanan. Dahil kung hinayaan kitang makawala ng isang beses, pues, di na kita hahayaan na makawala ngayon. Sino bang nagsabi na pakakawalan mo ko? Kahit hindi mo na ako pakawalan, dahil hindi naman ako aalis. Gusto mo bang gawin na natin ang magiging apo nila? Ngumisi pa ng nakakaloko si Dior. I'm warning you, Dior. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Oh, come on, baby. Tsaka pa humalakhak ng malakas si Dior. Hindi na nga kinaya ni Brat ang pagtitimpi sa kapilyahan ng dalaga. Kaya naman, pinutol niya ang distansya nilang dalawa at hinalikan sa mga labi si Dior. Malugod namang tinanggap ni Dior ang halik ng lalaki. Halik na napupuno ng matinding pangungulila at kasabikan nilang dalawa sa isa't isa. Nauwi na nga sa mainit-init at mapupusok na halikan silang dalawa. Isang buwan muli ang lumipas at naging masaya sina Brat at Dior, sa wakas naging magkasintahan na silang dalawa. Hindi man perpekto ang relasyon nilang dalawa, ngunit isa lamang ang masasabi ni Dior, na walang kawangis ang nobyo. Kaya naman atat siyang ipakilala ang nobyo sa mga kapatid at magulang. Ngunit hindi niya inaasahan ang lalaking haharang pala sa daan niya patungong sasakyan. Dior, pwede ba tayong mag-usap dalawa? Please, gusto ko lang sana na makausap ka. Emmanuel, lasing ka ba? At saka, tumabi ka. Dadaan ako dahil nagmamadali ako. Please, mag-usap lang tayo sandali. Dahil hindi ko na kayang tiisin pa. Dior, baby, mahal na mahal kita.
Tila nahihibang pang sabi nito at pinilit na lapitan si Dior ngunit lumayo lamang ito sa lalaki. Huwag mo akong hahawakan, Emmanuel. At saka, hindi ko naman kasalanan kung hindi mo na ako makalimutan, hindi ba? At saka, nasa na yung nabuntis mo? Kaya ba nandito ka? Kasi iniwan ka na rin niya? Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang. Di ko agad napagtanto dahil ang akala ko wala lang. Pero ngayon, nawala ka na sa buhay ko. Doon ko naisip ang lahat. Mahal pala talaga kita. Pero hindi na kita mahal. Direktang sabi ni Dior. Ang lalaking nasa harapan ni Dior ay totoong minahal niya. Hindi sila aabot sa pagpapakasal kung hindi. Ngunit habang nagtatagal sila ni Brett, mas naiisip niya ang mga bagay-bagay na hindi pala niya naranasan noon. Hindi siya minahal, bagkos ginamit siya nito para sa pansariling kagustuhan lamang. Alam kong mahal mo ko at alam ko rin na peke ang kasal niyo ni Brett. Sa dami ng lalaking pakakasalan mo, bakit pinsan ko pa kung hindi mo pa ako pinagsiselos? Kasi ngayon pa lang, selos na ako, Dior. Tigilan na natin to, Emmanuel. Tigilan na natin ang lahat ng ito. Dahil hindi na kita mahal at ang mahal ko ngayon ay si Brett na. Pasensya ka na kung hindi ko na masusuklian pa yan. Sinubukang lagpasan ni Dior ang dating nobyo nang haklitin nito ang braso niya ng biglaan. Napaangil pa siya nang maramdaman ang hapdi ng braso niya dahil sa higpit ng hawak nito. Ano ba? Sinabi ng bitawan mo ako? Di kita bibitawan hanggat hindi mo hinihiwalayan ang pinsan ko at hindi ka bumabalik sa akin. Naiintindihan mo? Hindi ka aalis at mag-uusap tayo. Sinabi ng bitawan mo ako! Lumagapak na ang palad ni Dior sa pisngi ni Emmanuel. Dahil na rin sa espiritu ng alak, biglang umangat ang kamay ni Emmanuel at akmang sasampalin ng babae nang humagalpak ito sa lupa. Sinabi ko nang layuan mo na ang asawa ko, Emmanuel. Gigil na sigaw ni Brett sa sariling pinsan matapos suntukin ito. Napabuga pa ng dugo si Emmanuel dahil sa basag niyang labi. Brett, kumalma ka, okay? Baka mapatay mo naman siya. Hayaan na lang natin siya. Hindi. Alam naman niyang hindi tamang ginagawa niya. Tapos guguluhin ka ngayon? Ang tagal kong hinintay na mahuli mo siya sa pagloloko niya. Wala na akong pakialam kahit sabihin mo pa na akong mang-aaga o ano dahil wala kang karapatan kay Dior. Dahil isa kang malaking gago. Gigil na sigaw ni Brett. Talaga ba? Kung ako gago, ano ka naman? Bantay sa lakay. Inantay mo ang pagkakataon nito para makuha siya, di ba? Brett, baka nakakalimutan mo. Pinsan mo ko. Ano na lang kaya ang sasabihin ng mga tao at pamilya natin sa ginawa mo? Ang una mong isipin ay kung ano kaya ang mararamdaman nila kapag nalaman nila na dalawang babae ang binuntis mo ng sabay. Huwag ako dahil kaya kong sirain ang buhay mo. Ito nang huling babala ko sa'yo. Kapag nilapitan mo pa si Dior, di na ako mangingimi na pabagsakin ka. Pagbabanta ni Brett bago hinila si Dior paalis sa lugar na iyon. Brett, kumalma ka, okay? Wala namang masamang nangyari sa akin. Di ako makakampante hanggat di ko nakikita na okay ka talaga. Nakita ko kung paano niya hinila ang kamay mo. Okay lang ako. Kitang-kita ang matinding pag-aalala sa mukha ni Brett at ang galit nito kaya naman hinila ni Dior ang batok nito upang halikan ito ng mabilis sa labi. Hanggang sa lumamig ang ulo ni Brett. Napangiti pa sila ng sabay dahil sa iisa lamang ang nasa isipan niya. Alam ko na ang nasa isip mo. Oo, kiss mo lang ang gamot sa lahat. Ani pa ni Brett. Bakit ka umamin? Ang sarap tuloy magalit lagi. Biro pa ni Brett. Loko. Tara na, umuwi na tayo. Naghihintay na sina mommy at daddy sa atin. Alam mo na, kailangan mo na akong panindigan ngayon dahil may laman na ito. Itinuro pa ni Dior ang tiyan niya. Hindi pa agad na rumehistro sa isipan ni Brett ang sinabi ni Dior, ngunit sa huli ay luha ang umalpas sa kanyang mga mata dahil sa matinding kaligayahan. Buntis ka? Totoo ba ito? Magiging tatay na ba ako? Oo nga, kaya naman punasan mo na ang luha mo at uuwi na tayo. Kailangan mo na akong pakasalan. Salamat, baby. Maraming salamat dahil hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Mahal na mahal kita. Malambing na sambit pa ni Brett. Ngiti lamang na napakatamis ang isinukli ni Dior. Masaya silang humarap sa pamilya ni Dior at inanunsyo ang nalalapit nilang kasal. Kaya naman isang buwan lamang ang lumipas ay ikinasal na silang dalawa.
Hindi naging madali ang pagbubuntis ni Dior, lalo na at ayaw niyang makita si Brett minsan kaya naman hindi rin ito naging madali sa lalaki. Hanggang sa 9 na buwan na at kabuuan na ni Dior, ngunit ganoon pa rin ang setup nila. Sa labas ng silid natutulog ang lalaki dahil nga ayaw itong makita ni Dior. Baby, may ayaw ka ba? May gusto ka bang kainin? Sabi ni Doc, kailangan mong magpahinga dahil anytime manganganak ka na raw. Ani ni Brett. Masyado na ba akong masama, baby? Masyado na ba kitang nasasaktan? Huwag mong isipin yan dahil naiintindihan kita at maiintindihan kita palagi. Pakiramdam ko kasi ang sama-sama ko. Dahil lagi na lang kita inaaway. Kaya naman, hindi ko na alam. Sorry. Inalo naman siya ni Brett. Sige ka, kapag umiyak ka dyan, baka maging malungkot din ang baby natin. Brett? Okay lang ako, baby. At naiintindihan ko na buntis ka. Kaya naman, huwag kang malulungkot. Hindi ko magagawang magalit sa'yo dahil alam kong mahirap ang pagbubuntis. Napasigaw naman si Dior sa pangalan ni Brett nang maramdaman ang pagguhit ng matinding kirot sa tiyan niya. Yes, baby? Takang tanong naman ni Brett nang makita ang pamumutla ng asawa. Manganganak na ako! Ano? Oo, baby. Manganganak ka na. Ang sabi ko, manganganak na ako! Sigaw ni Dior nang pumutok na ang panubigan niya. 3 oras ang tinagal ng panganganak ni Dior at hindi mapalagay si Brett dahil hindi niya magawang samahan ito dahil sa phobia niya. Ilang beses na kasi siyang hinimatay kanina kaya naman sa inis ng doktor ay pinalabas na siya ng tuluyan. Sa hindi kalayuan naman ay ang kakambal ng asawa na sina Nars, Sephora, L'Oreal at MAC. Kamusta si Dior? Tanong pa ni Nars. Hindi ko pa alam Hindi pa lumalabas ang doktor sa loob. Ikalma mo lang, Brett, dahil matapang si Dior at kaya niya yan. Ani naman ni L'Oreal. Hindi nagtagal ay nakarinig sila ng iyak ng sanggol sa OR. Bumukas din ang pintuan nito at lumabas ang doktor ng asawa. Sino ang daddy ng baby? Pwede na siyang pumasok sa loob. Ani ng doktor. Nanginginig pa ang mga binti ni Brett nang pumasok ito sa loob ng OR at nakita niya si Dior na pawis at puno ng luha ang mga mata. Sa dibdib nito ay ang anak nila na iyak ng iyak. Bumuhos na rin ang mga luha ni Brett nang makita ang mag-ina niya. Thank you. Thank you so much, baby. Mahinang bulong niya kay Dior at saka ito hinalikan sa uluhan. Alam mo ba ang sobrang sakit? Hindi ka na makakaulit sa akin, tandaan mo yan. Ani naman ni Dior kaya naman natawa ang mga nurse at doktor na nasa loob ng silid na iyon. May pangalan na ba si baby, daddy at mommy? Oo nga pala. Anong pangalan ng anak natin? Tanong pa ni Dior. Nex Castro. Nex ang pangalan ng anak natin. Nakangiti habang patuloy sa pagtulo ang mga luha ni Brett. Okay, baby Nix. Ang gwapo ng daddy mo. Tsak na magmamana ka sa kanya. Biro pa ng doktor. Hindi naman mawala ang tingin ni Brett sa anak na tahimik nang natutulog ngayon sa ibabaw ng dibdib ni Dior. Napakaganda niya. Manang-mana sa'yo. Salamat, baby. Maraming salamat. Ani pa ni Brett. Hindi, Brett. Ako dapat ang magpapasalamat dahil sa ginawa mo para sa pamilya natin. Mahal kita at maraming salamat. Tugon ni Dior sa asawa. Wakas.